Ang Pax Silica ay isang malawakang inisyatibong pang-ekonomiya at pang-seguridad na pinangungunahan ng pamahalaan ng United States na naglalayong tiyakin ang katatagan at seguridad ng pandaigdigang supply chain para sa semiconductors, artificial intelligence o AI at mga kritikal na mineral na mahalaga sa makabagong panahon. Sa kasaysayan ng pagbuo nito, ang koalisyong ito ay formal na inilunsad noong 12 ng Disyembre 2025 sa ginanap na kauna-unahang Pax Silica Summit sa lungsod ng Washington, D.C. Ang inisyatiba ay isinagawa sa ilalim ng pamumuno at pangasiwa ni U.S. Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg na siyang nagtipon sa mga unang bansang kasapi upang lagdaan ang opisyal na Pax Silica Declaration. Ang bansang Pilipinas ay opisyal na pumasok, nakiisa at lumagda sa kasunduang ito noong 16 ng Abril 2026 sa pamamagitan ng Department of Trade and Industry Undersecretary for Industry Development, Trade and Investment Promotion, Seferino Rodolfo, upang maging ikalabintatlong bansang miyembro ng alyansa. Ang paglagda na ito ang naging hudyat para sa minalangkas na plano na magtayo ng isang napakalaking high-tech industrial hub na may kabuang lawak na 1,619 hectares o katumbas ng 4,000 acres sa New Clark City na matatagpuan sa probinsya ng Tarlac na sakop ng Luzon Economic Corridor. Ang naging batayan ng United States sa pagpili sa Pilipinas ay ang stratehikong lokasyon ng bansa sa rehiyon ng Indo-Pacific na katabi lamang ng Taiwan na itinuturing na sentro ng semiconductor sa buong mundo. Gayun din ang pagkakaroon ng malawak na unmined o hindi pa nauupang reserba ng mga mineral na kailangan para sa paggawa ng makabagong teknolohiya. Sa malalim ng pag-aaral at pinagmulan ng struktura ng alyansa, makikita na ang inisyatibong ito ay binuo ng United States upang direktang tapatan ang dominasyon ng bansang China sa pagmamanupaktura ng teknolohiya at pagkontrol sa rare earth materials o mga pambihirang elemento ng lupa. Ang koalisyon na nagsimula lamang sa 7 na original na founding members na kinabibilangan ng United States, Japan, South Korea, Singapore, United Kingdom, Israel at Australia ay mabilis na lumawak hanggang sa umabot sa 24 na kasabing bansa sa kalagitnaan ng 2026 matapos ang isinagawang pagpupulong sa Washington. Ang pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ni President Ferdinand Marcos Jr. ay aktibong nakikipagtulungan sa mga mataas na opisyal ng United States tulad ni Secretary of State Marco Rubio upang pag-usapan at isapinal ang mga detalyadong probisyon ng Framework Agreement bago matapos ang kasalukuyang taon. Ang pagpapatupad at paghahanda ng lupain sa New Clark City ay kasalukuyang pinangangasiwaan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa pamumuno ng kanilang presidente at CEO na si Joshua Bincang na siyang naglalabas ng mga alituntunin upang ihanda ang pasilidad na maging operational sa loob ng susunod na 2 taon. Ang ipinapatayong malaking pasilidad na ito ay binigyan ng bansag na Golden Node at opisyal na itinalaga bilang isang economic security zone na patatakbuhin sa pamamagitan ng joint governance ng dalawang pamahalaan. Pangunahing layunin ng proyektong ito na iproseso ang mga lokal na mineral ng bansa tulad ng nickel at copper upang gawing mas mataas ang halaga ng mga ito bago gamitin sa paggawa ng semiconductors at AI components. Ang pagtatayo ng malaking industrial hub na ito ay naglalayong maghatid ng malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong hanap buhay at pagpapataas ng kita ng pamahalaan sa mga susunod na dekada. Ayon sa opisyal na kalkulasyon at pagtaya na inilabas ni Joshua Bincang ng BCDA, ang operasyon ng Economic Security Zone sa Tarlac ay may potensyal na magpasok ng tao ng kita na aabot sa 180 billion pesos para sa pamahalaan ng Pilipinas. Maliban sa malaking kita na makukuha ng Estado, ang proyekto ay naglalayong makakuha o makalikha ng humigit kumulang 190,000 na dekalidad na trabaho para sa mga lokal na manggagawa at mga eksperto sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang pagsali ng bansa sa network na ito ay nagtitiyak na ang mga mineral resources ng Pilipinas ay hindi lamang basta iangkat ng hilaw ng mga dayuhan kundi mapoproseso muna sa loob ng sarili nating teritoryo upang magkaroon ng mas mataas na halaga. Sa kabila ng mga ipinangakong tulong sa ekonomiya, ang Pax Silica ay nagdudulot na matinding pangamba at itinuturing na delikado sa Pilipinas dahil sa napakalaking konsumo nito sa mga likas na yaman na maaaring magpalubha sa krisis sa kalikasan. Sa opisyal na pagtayo na inilabas ng BCDA, ang buong pasilidad ng AI Hub sa New Clark City ay nangangailangan ng supply ng kuryente na gagamit ng hanggang 3 gigawatts o katumbas ng 3 million kilowatts bawat araw kapag ito'y naitayo na sa buong kapasidad nito. Ang ganitong antas ng paggamit ng kuryente ay katumbas ng konsumo ng milyon-milyong kabahayan na maaaring magdulot ng matinding kakapusan at krisis sa kuryente sa buong Luzon. Bukod sa kuryente, ang operasyon ng mga data center at pabrika ay nangangailangan din ng napakalaking supply ng tubig na tinatayang aabot sa 6 milyon hanggang 9 milyon litro bawat araw para sa cooling systems o pagpapalamig ng mga makina. Ang ganitong uri ng demanda ay naglalagay sa kaligtasan ng mga lokal na komunidad sa malaking panganib ng kawalan ng sapat na tubig, lalo na sa mga buwan ng tagtuyot.
Bagamat nagbigay ng pahayag si Joshua Bingkang na gagamit ang proyekto ng rainwater harvesting o pag-iipon ng tubig ulan at recycling systems upang hindi maging pabigat sa supply ng mga mamamayan, maraming grupo ng mga siyentipiko at makakalikasan ang hindi naniniwala na kakayanin itong punan ang ganyang kalaking pangailangan ng walang masamang epekto sa kalikasan. Isang malaking banta rin ang idinudulot ng inisyatibong ito sa mga katutubong komunidad at sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Tarlac at mga karatig na rehiyon. Ang paggagamitan ng 1,619 hektaryang lupain para sa industrial zone ay nangangahulugan ng mabilis na land conversion o pagpapalit gamit ng lupa na maaring magpalaya sa mga magsaka at magpababa sa lokal na produksyon ng pagkain tulad ng bigas at niyog. Ayon sa mga opisyal na pahayag mula sa Kilosang Magbubukid ng Pilipinas o KMP, ang malawakang proyektong ito ay isang paraan ng land grabbing na nag-aalis sa mga ordinaryong mamamayan ng karapatan sa kanilang mga sakahan. Higit na apektado rito ang mga katutubong Aitas sa mga lugar ng Bamban, Porac at Florida Blanca dahil ang kanilang mga lupang ninuno ay unti-unting nasasakop ng industrialisasyon ng walang tunay at malayang pahintulot mula sa kanilang komunidad. Ang pagpasok ng mga interes ng PAC Silica ay nakikita magpapabilis din sa pag-aproba ng mga malalaking minahan sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng Palawan upang makakuha ng nickel at iba pang pambihirang elemento. Ang ganitong maramihang pagkuha ng mineral ay magre-resulta sa malawakang pagkasira ng mga kabundukan, pagbaha at pagkawala ng biodiversity na direktang magpapahirap sa mga komunidad na dumidepende sa kalikasan. Ang geopolitical na posisyon ng Pilipinas ay lalong nagiging mapanganib dahil sa tahasang pagpanig ng pamahalaan sa estratehiyang pang-ekonomi ng United States na naglalayong gipitin ng China. Ang pagtatayo ng isang economic security zone na pinondohan at idinsenyo sa ilalim ng gabay ng United States ay nakikita ng mga kritiko bilang isang disguised war initiative o nakatagong paghahanda sa digmaan na naglalagay sa kaligtasan ng bansa sa matinding peligro. Ayon sa pagsusuri ng mga grupo tulad ng Makabayan Black at Computer Professionals Union o CPU, ang mga semiconductors at high-tech na piyesa na gagawin sa loob ng New Clark City ay may malaking potensyal na magamit sa mga aplikasyong militar tulad ng drones at missile system ng United States at ng mga kaalyado nitong bansa. Ang ganitong sistema ay otomatikong naglalagay sa Pilipinas bilang isang pangunahing target ng mga kalabang bansa sakaling magkaroon ng armadong tunggalian sa rehiyon ng Taiwan o sa South China Sea. Bagamat maring itinanggi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang mga aligasyong ito at sinabing ang proyekto ay puro komersyal lamang at walang kinalaman sa depensa, ang integrasyon ng infrastruktura ng bansa sa supply chain ng United States ay nananatiling isang malaking banta sa pambansang seguridad. Maraming kontrobersya ang kasulukuyang bumabalot sa usapin ng legal na katayuan, jurisdiction at soberanya ng Pilipinas hinggil sa pamamahala na ipinatatayong special zone sa New Clark City. Noong 18 ng Mayo nitong taon, pumutok ang isang malaking kontrobersya matapos ihayag ni BCDA President Joshua Bingkang sa isang opisyal na site visit kasama ni Jacob Helberg na humiling ang pamahalaan ng United States na ang naturang zone ay patakbuhin sa ilalim ng batas ng United States at bigyan ng diplomatic immunity ang kanilang mga tauhan. Ang pahayag nito ay agad na nagdulot ng galit at pagkabahala sa mga legal na eksperto at mga makabayang grupo, dahil ito ay isang direktang pag-atake sa konstitusyon at soberanya ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong teritoryo. Noong 25 ng Mayo 2026, sinubukan ni Jacob Helberg na pabulaanan ng mga ulat na ito sa pamamagitan ng isang pahayag sa platapormang X kung saan sinabi niya na ang kanyang mga naunang salita ay nabigyan lamang ng maling konteksto at ang layunin lamang ng United States ay magbigay ng legal na katiyakan para sa mga dayuhang mamumuhunan. Gayunpaman, ang kawalan ng opisyal na direktang paglilinaw mula sa United States Department of State hinggil sa usaping ito ay lalong nagpatindi sa hinala ng publiko na may nakatagong probisyon sa kasunduan na lalong magpapasailalim sa Pilipinas sa kontrol ng dayuhang kapangyarihan. Ang distribusyon ng kita at ang tunay na pakinabang para sa mamamayang Pilipino ay isa pa ring pangunahing punto ng kontrobersya na patuloy na binabatikos ng mga progresibong alyansa at ekonomista. Ayon sa inilabas na pagsusuri ng Ibon Foundation, ang PAC Silica ay hindi maghahatid ng tunay na pambansang industrialisasyon dahil ang Pilipinas ay nakakulong lamang sa mababang bahagi ng supply chain bilang tagabenta ng hilaw na materyales, mineral at tagabuo ng mga piyesa. Ang kontrol sa mataas na teknolohiya, ang pagmamayari ng mga disenyo ng computer chips, at ang pinakamalaking bahagi ng kita mula sa artificial intelligence ay mananatili pa rin sa mga kamay ng mga dampuhalang korporasyon tulad ng Microsoft, Amazon at IBM na siyang mga pangunahing kasapi ng alyansa. Ang ganitong sistema ay inilalarawan ng Computer Professionals Union bilang isang anyo ng modernong kolonyalismo kung saan ang likas na yaman ng isang papaunlad na bansa ay kinukuha upang payamanin ng mga makapangyarihang nasyon, habang ang mga lokal na manggagawa ay nagtitiis sa mababang sahod at polusyon. Ang kawalan ng malinaw na probisyon para sa genuine technology transfer o pagsasalin ng kaalaman sa teknolohiya ay nagpapakita na walang pangmatagalang plano ang pamahalaan upang paunlarin ang sariling kakayahan ng mga Pilipino sa siyensya.